Magdagdag tayo ng information tungkol sa insurance natin bilang OFW sa Saudi. Medyo complex yung gagawin kong kwento dito. Baka mahirapan ako pero sana maintindihan niyo pa rin. Ang magandang ginawa ng Saudi Arabia pagdating sa mga expat workers niya is na-require lahat na magkaroon ng insurance. Ang problema sa karamihan ng OFW, hindi alam kung ano yung insurance provider nila. Yun yung itatakal natin. Okay, so punta tayo sa comment muna ni Putya Puti. Yung pustiso po ay magkano kaya dito sa Saudi? Salamat. Okay, so may apat na pricing ang pustiso sa Saudi. Una is kung pupunta ka sa hindi covered ng insurance mo na hospital, buo mo siyang babayaran. Tapos kung pupunta ka naman sa hospital na covered ng insurance, may tatlong presyo naman dito. Una is covered. Pag covered, wala kang babayaran. Pangalawa naman is discounted. Kung discounted, may maximum amount sila na i-cover. Tapos kung lalagpas yung presyo dun sa coverage na yun yung babayaran mo. So, maliit-liit na lang yun. Pangatlo naman is hindi covered. Pag hindi covered, parang katulad nung una ko sinabi, buo mong babayaran. So, ang pinakauna muna natin gagawin is alamin muna natin kung ano yung insurance provider natin. So, bawat OFW sa Saudi, may kanya-kanya tayong insurance. Depende sa kung ano yung in-avail ng employer para sa atin. So, paano malaman? Ito yung unang option natin. Pupunta ka sa CHI or chi.gov.sa. Tingin ka dun sa taas, ituturo ko na lang. Tapos, itap mo yung start service. Enter mo yung ICAMA number mo. Tapos, yung code na makikita mo dito sa box na to. Then, check mo yung I hereby consent. Tapos, itap mo yung okay. Lalabas na dito kung ano yung insurance na meron ka. So, titingin ka dito. Insurance company. So, yung sa akin kasi, Tawuniya. Ito naman yung pangalawang option natin para makita kung ano nga ba yung insurance na meron tayo. I-open mo yung Google Play Store. Ang i-search mo, Sehati. Tapos, install mo lang. Then, buksan mo yung app. Tapos, punta ka sa My File. Tapos, tap mo yung My Card. Tapos makikita mo rin dyan kung ano yung insurance na meron ka. Sa akin, ang lumitaw dyan is yung insurance card ng Tawuniya ko. Once na alam mo na yung insurance mo, install mo yung app nun. Yung sa akin, Tawuniya, ito yung gagawin ko example. So, punta lang tayo sa Tawuniya app. I-login natin yung ICAMA number and then yung year of birth natin. Then tap natin yung continue. Lilitaw dito yung homepage ng Tawuniya account natin and makikita natin dito yung Tawuniya card natin. So, depende kung ano yung insurance mo. Basta, example natin dito is Tawuniya. Kung iba yung insurance mo, pareho lang din naman ng na magiging itsura. Yung insurance card mo, tapos yung policy. Yun kasi hanapin natin. So, pagdating nyo sa homepage ng Tawuniya app nyo or ng insurance app nyo, itap mo yung card. Tapos, itap mo tong policy benefits. Makikita mo na dito yung listahan ng coverage na insurance mo. Pati yung maximum amount na i-cover nila. Doon sa comment ni Putya Puti, pagdating sa pustiso, so chinek ko pagdating sa policy na meron ako. Yun sa akin, ginawan ko ng screenshot, in-upload ko sa AI, ito yung naging sagot niya. Bali, ito yung mga covered ng insurance ko, pero pagdating sa term na denture or prosthodontics is hindi nakalista. So, yung sa akin, hindi covered. So, i-check mo na lang sa insurance mo kung covered ba or at least may discount dun sa denture mo. Although sa akin kasi hindi kita, pero pinakamagandang practice pa rin is i-message mo yung insurance mo kung covered nga ba yung dentures. Pag may mga ganyan tanong tayo, mas maganda itap natin yung get support. Tapos, alamin natin mismo sa mismong insurance natin kung covered ba yung dentures o hindi. Ito yung isa pang importante na dapat malaman natin. So, saan ba ina-accept yung mga insurance natin? So, para malaman yun, ang hanapin natin dito is healthcare provider. So, lilitaw dito lahat ng ospital na pwede natin gamitin yung insurance. So, again, dito kasi sa insurance ko, ayan yung mga coverage niya. So, tinatanggap yung Tawuniya sa mga ospital na to. So, hanapin mo na lang kung saan yung pinakamalapit sa'yo o kaya para hindi ka mahirapan, itap mo na lang yung list view. Pag sa list view, lilitaw lahat ng listahan ng ospital. So, hanapin mo na lang kung nasan yung pinakamalapit sa'yo or ilagay mo yung hospital name dun sa pinakataas. Search by name or city. Diskarte mo na kung paano makikita kung ano yung pinakamalapit na hospital sa'yo.
Ulitin ko lang to, pag may tanong ka sa insurance mo, para malaman mo kung covered ba siya or hindi, or kung magkano man yung magiging discount, kung meron man, is itap mo yung get support.